Isinusulong ni Senador Ralph Recto na mapakinabangan ng mga mahihirap na pasyente sa mga pampublikong ospital sa bansa ang mahigit 300 bilyong pisong pondo ng gobyerno na hindi nagamit. Balita hatid ni Lay Alves. Sa hinaba-haba at busisi ng proseso bago aprubahan ng national budget, may mga proyektong kahit may nakalaan ng budget ay di naman pala na ipatutupad. Ang resulta nito, underspending. Ibig sabihin, kulang ang naging paggastos ng mga ahensya sa pondong inilaan para sa kanila. Para sa taong 2014, umabot ang government underspending sa 303 billion pesos. Halagang napakinabangan sana ng maraming Pilipino. Kaya ang mungkahi ni Senator Ralph Recto, ilaan na lang ang dinagastos na pondo para sa pagpapagamot ng mga mahihirap nating kababayang may sakit. Napakarami mga pasyente, mga may sakit, pupunta sa mga politiko na nangangailangan, both in the local government and in the national government. So, to cure the underspending, so to speak, napakadaling gastusin yan kung ibibigay natin sa mga ospital. Malaking tulong yan sa mga pamilyang Pilipino, lalo sa mga mahihirap. Ayon sa Department of Budget and Management, kabilang ang DOTC, DepEd, DPWH, DOH at DSWD sa mga kailangang magtaas ng kanilang paggastos o disbursement. Naglaan na ang DBM ng 30.9 billion pesos para sa mga ahensyang ito. Bahagi ng pera ay para sa pagkuha ng mga karagdagang miyembro ng kanilang mga Bids and Awards Committee para mapabilis ang bidding at implementasyon ng mga proyekto, lalo na ang infrastructure projects. Ayon naman sa Malacanang, may direktiba na si Pangulong Aquino sa mga ahensya ng gobyernong tiyaking magagastos ang nakalaang pondo para sa nakatakdang gamit ng mga ito. Umaasa raw ang palasyo na tataas ang government spending sa nalalabing bahagi ng taon. Pero kung si dating National Treasurer Leonor Briones ang tatanungin, hindi raw magandang epekto ng underspending sa ekonomiya. Isang rason yan, of course, is the inefficiency of government systems. Sa takot sa graft and corruption, talagang istrikto, etc. But inefficiency and delay is also a form of corruption because delays cost money. Ang pangmatagalang solusyon dito ayon kay Briones, pag-aayos ng sistema at pagdadagdag ng mga empleyado. Halimbawa na lang daw ang pagdadagdag ng mga doktor at iba pang medical professionals sa mga ospital. Sasabihin mong ilipat sa health, you have to make sure na may kaukulang trained personnel. Higit sa epekto sa ekonomiya, ang mga mamamayan daw ang unang tinatamaan ng underspending dahil sila naman ang apektado kung di na ipatutupad ang mga proyekto. Sila rin daw ang nagtitiis sa mga baku-bakong kalsada at kakulangan sa serbisyo ng gobyerno. Lay Alves, GMA News.